Hello and welcome po muli dito sa ating tutorial ng Basic Construction Estimate. Tuloy lang po natin yung computation natin ng bakal. Sa kasalukuyan, dito na po tayo sa beam ng second floor. Okay, so tapos na natin yung tie beam. Okay, pero bago po tayo dumiretso dyan, ipakita ko lang po itong schedule ng beam natin. Okay, so ito, kasi may pagkakaiba ng onti sa sa treatment natin. Kasi ito, mapapansin nyo po yung tie beam natin, 'di ba? Dire-diretso siya lahat. Okay? Ito kasing sa second floor, itong tatlong beam na to ang gagamitin natin B1, B2, B3. Ngayon, itong tie beam natin, continuous lahat 'yan. Pero yung B1 natin, discontinuous siya. May mga cut bar siya na tinatawag, okay? So paano natin malalaman kung may discontinuous siya? Okay, so ito po 'yan. Kung ano po yung nandito sa may midspan, ayun midspan at saka at support. Kung ano po yung nandito, siya din yung nandyan. Okay, yun po yung mga continuous bar. For example, itong tie beam natin. So, pasinin nyo kung anong positioning ng bakal na yan, siya rin ang nandito. So, ibig sabihin, continuous lahat yan. Excuse me. Pero yung B1 natin, pansinin nyo, itong apat, ito kasing apat din, automatic continuous yan eh. Pero itong dalawa, yan o, yung dalawang 16mm na yan, ito. Pagdating dito sa at support, wala siya. Nasa taas siya. Okay, so yun yung tinatawag natin na cut bar. Okay, so yun yung pagkakaiba ng treatment natin ngayon from the previous natin na tie beam computation. Okay, so umpisahan po natin. So, kagaya nung sa tie beam, ang gawin natin ay by grid line. Ulit. Ulit. Okay, so, excuse me. By grid line. So, unahin natin tong pahiga. Okay, so A prime. Unahin natin si A prime. A prime. Okay, so kahit ano namang letter ilagay nyo dyan A prime. Pero, si A prime, kamukha niya to, ito, yung beam na yan, yung haba na yan. Kamukha niya to, kahawig niya yan. Diba? Pareho ng length, pareho ng detail, B3. Okay? So, lagay natin A prime at saka D. A prime at saka D. Okay? Since dalawa sila, dalawa ilagay natin. Okay, so ngayon, ano ang detail ng B3? Okay, balikan natin. B3. Ayan, B3 natin. So, maliit lang siya, manipis lang. Okay, so kung tingnan natin sa 3D, ito po siya. Okay, maliit lang siya. Okay, so yun. Manipis lang siya kung i-compare mo dun. Okay, so, yung detail niya po is ito, 4 na 12mm. Dire-diretso, walang cut bar. No, 4 na 12mm. Okay, so 12mm, kopyahin natin to, 12mm. So, pagparehasin ko yung kulay. Okay, so ito, yan. So, ito, wala muna yan. Okay, so yan. And then, yung yung cut bar natin dyan, yung length natin, cut length natin, hindi cut bar, cut length natin. Ito. Okay, so, di ba previous natin hindi nag-drawing pa tayo, nagganyan-ganyan tayo. Okay. Dito try nating wag nang mag-drawing. So i-apply na natin yung natutunan natin na isasagad natin and then i-minus natin yung 0.05 o kaya 50 mm. Okay? So ibig sabihin, yung cut length natin diyan ay ito, i-drawing ko lang no para ma-imagine. Syempre may hook 'yan. Hindi natin alam yung hook. Then may haba and then may hook ulit. Okay, so ganyan po ang mangyayari, no? And then so compute na natin. So ibig sabihin 3.5 yung gitna pa rin yan, no? So kumbaga isasagad natin ito sa dulo. Siyempre assume natin yung bakal ng ating beam is hanggang sa dulo, no? Hanggang dulo ng nitong B1 na to. Hindi siya direct lang pinakadulo, no? Siyempre may concrete cover tayo, kaya nga may 50 tayo doon. So, ibig sabihin, 3.5 plus 0.15 plus 0.15. And then, i-minus natin yung 2.05. Okay, yun muna. 3.5 plus 0.15 na dalawa, minus 0.05 na dalawa. Okay? And then, i-add na natin yung dalawang hook. Okay, so i-add na natin to. Saan na ba yung drawing natin? Binura ko na pala. Okay, so kumbaga yan, i-add na natin yung dalawang hook natin. Okay, so ito yan. Kabilaan. Okay, so yan. Okay, so anong haba ng hook natin? 15D ulit, no? So, balikan natin yung construction note natin.
Pasensya na kayo, inuubo-ubo ako. Ayun, 15 dB. 15 dB. Nawala tayo bigla. 15 dB. Okay. 15 dB. So, mag-plus tayo dito ng plus 15 times 0.012 times 2, dalawa, no? So, yan na yung length natin, 4.06. Tama? Kasi 3.5, i-plus natin yung 0.15 kasi ito kasi 3.5 na to, ganyan yan, no? Ayan. Okay? So, nakagitna siya ng poste, so may 0.15 ka dyan. And then, minus natin yung 2.05. Kung nalilito kayo kung anong ibig sabihin niya, reviewin nyo yung computation natin ng tie beam. Okay? And then, plus 15 dB, yan yung hook. Okay? So, 4.06. Pero, ang problema lang dito, ito yan. Kapag ganito yung ano nyo, yung bakal nyo, dire-diretso siya, minsan, mahirap yan ikabit sa actual. Yan, mahirap yan ikabit sa actual. Kapag sagad-sagad. Okay, so mahirap po talaga yan. Ngayon, ang gagawin natin, pwede kang mag-adjust dyan. Sabihin mo ng ano to, mag-adjust ka ng 2 inches dyan, each side. So, kapag ganun lang hindi para pareha. So, mag-minus ulit ako ng 2 inches which is 0.05 times 2. Okay, pwede nyo pang i-adjust to ng ano, mga mas, alam ba, 0.075. Pero hanggang dyan muna tayo. Okay, so yan yung cut length natin and then, 4. Okay, nakita natin kanina, 4. Okay, so balikan natin. So, i-ano ko na nga lang to, screenshot ko to para hindi na natin scroll down. Okay? Yan. Okay? So, balik tayo dun sa ating framing. So, ito yung ating detail, B3. So, 4 na 12 mm. Okay, so 4. So, yan. Siyempre, sa 6 meters, 4 yan. Kaso nga lang, may butal ka na, i-less natin yung naiiwan dun. 4 din siya. Okay? So, 4 na 6 meters na 12 mm. Kasi nga, 3.96 is isang piraso lang na 3.96 sa 6 meters. Okay? So, yun po. And then, next natin, okay na tayo sa grid line A prime and D. So, grid line A na tayo. Pero tingnan natin, baka may kamukha din si A. So, A, B, C, magkamukha sila, no? Kasi pare-parehas na B1, B1. Ayan, no? B1, B1. B1, B1, and B1, B1. Okay, so grid line A, B, C. Kopyahin natin to, A, B, C. Okay, so grid line A, B, C yan. Second floor pa rin yan. Habaan ko na to kasi madami talaga second floor. And then ito, since tatlo yan, A, B, C, 1, 2, 3, tatlo. Okay? Ngayon, yung detail ng ating A, B, C, anong size? Ay ng B1, ayan o, 16 mm lahat. 16 mm. So, kopyahin ko to. Ito na lang. Ito muna. Kopyahin ko na lang yan. Okay, so, pero buburahin ko to. And then ito, para parehas na green. Okay, so 16 mm. Okay, so ito ang gagawin ko muna pala dyan para hindi natin kumbaga ma-anticipate. So, assume natin na isa lang munang line. Okay, so tatlong set. Ngayon, yung cut length niya, 'di ba sabi natin kanina may cut bar yan, no? Cut bar yan. Okay, so maya-maya na natin yan computein. Unahin muna natin yung continuous na 4. Okay, so ano yung haba ng continuous natin? So, ito yan, di ba? B1, B1. Okay. Kung mapapansin nyo, halos kamukhaan niya yung natin, tie beam, di ba? Kasi same length. Okay, so magkakaiba lang sa detail. Kasi nga yung tie beam natin 8 dire-diretso. Dito 4 lang. Okay, so 4 lang. So yung ito ABC natin na tie beam, so ito na ang pwede natin gamitin. Okay, pero for the meantime, kumbaga ulitin natin. Okay, so 6 meters yan. Paano ba natin nakuha yung 2.45 na yan? Okay, so paano natin ulit nakuha yan? So ito siya, no? Yan. So bali 7 plus 0.15 plus 0.15. Okay, so ito 16 mm ko na yan. Kulayan ko na to ng green.
16 mm. Okay, so ito magiging 7 plus 0.15 na dalawa minus 0.05 na dalawa. Okay, and then plus 15 dB times 0.016 na dalawa rin. Okay, plus splice na 48 dB 0.016. Okay, and then i-minus ko 6 meters, so 2.45. Okay, so yun po yung ano natin, kumbaga continuous siya, kadugtong nung continuous bar natin. Okay, so pareha siya dun sa tie beam. So wala pa rin tayo dito sa cut bar, mamaya na yung cut bar natin. Okay, so kumbaga yan lang. Ang pinagkaiba lang sa tie beam, ito 8, ito 4. Kasi 4 lang yung continuous. Okay, so 4. Ito 4 times 3. Okay, so ito ganun din, 4 times 3 din. Okay, so ito 12 na yan. Okay, so 6 meters din sakto. Ito, hindi kasi natin sure mamaya kung may paggagamitan tayo kagaya nito, pero assume muna natin na kagaya nito. Assume muna natin, no. So bali yan 12, and then may sobra ka na 6 minus ito. Okay, so and then yung sobra niya 12 pieces. Okay, kung nalilito kayo kung bakit ganun kabilis, so reviewin nyo na lang po yung mga previous natin dito, nandyan po yan. Okay, so na-explain natin naman dyan. Huwag na natin ulitin kasi tatagal lang po tayo. Okay, so ABC continuous bar, okay na po. Next na natin yung cut bar. So paano ba gumawa ng cutting list niyan? Okay, so gagawa na kasi tayo ng cutting list niya. Okay, so kumbaga magdo-drawing tayo. Yung cut bar po kasi natin yan, ito kasi yung support niya, di ba? Ang support niya is column. Okay, so itong distance na to, di ba 3.7 yan kasi nga 4 meters minus 0.15 minus 0.15. So 3.7. Yung 3.7 na yan, i-divide natin siya sa 4. Okay, so ito dito ko lang ilagay. So 3.7 divide mo ng 4. So ang labas 0.925. Okay, bakit pala 4? Ito po siya. Tingnan natin yung detail ng beam natin. Okay, so yan, ito yung 6 pala yung nandito sa ating 4 yung sa taas and then 6 dito sa sa baba. Okay, so wait lang splice zone, extra bottom bar, 6 pala ang ginamit dito. Okay, so ito po kasi yung pagkakay, nasanay kasi ako na L over 4 ang ginagamit. Yung L over 4 kasi, kumbaga itong length natin na yan, yung 3.7 kanina, i-divide mo sa 4, ganito siya 3.7, no, yan. And then, so, 925 nakuha natin, di ba? 925. Yan. Mag-offset ako ng 925. Yan. Okay, so ito yung haba nung, ito yung haba ng bottom bar. Bottom cut bar. Ito siya. Yan. Yun yung haba nito. Yan. Yung dalawa na yan. Okay, so iba po yung sa taas. Okay? So, nasanay ako na L over 4. Pero since nandito sa plano is L over 6, sundin natin to. Okay, so L over 6. Itong L over 4, ano naman to, splice zone and then top bar. Okay, so yun. Para siguro hindi ganun kahirap sa part ninyo, ano na lang siguro, gawin na lang natin lahat L over 4. Okay? So, yun na lang po, hindi na natin sundin to. Dapat pala binago ko na to para hindi ganun ka-complicated. Okay, so anyway, kung gusto niyo pong sundin to, pwede rin naman. Okay, pero for simplicity lang naman, for our discussion, for our tutorial, simplihan ko lang muna. Okay, so L over 4 muna tayo, fix. Stick tayo dito sa L over 4. Okay? So, ulitin ko po So, 3.7, yun yung clear distance natin na tinatawag, 3.7. So, divide natin siya sa 4, so 925 yan. So, ibig sabihin, yung ito na yung haba nung itong dalawa na yan. Okay, so 1.85. So, dalawa yan. Okay, so wait lang, mali. Ito pala, kasi nasa ABC pala tayo. ABC. So, ito pala 3.5. So, ito pala siya dapat. Okay, so ito pala. Masyado tayong excited. Okay, so yan, 3.5 minus 0.3, 3.2. So, 3.2. Ito, 3.2 divide mo ng 4. 0.8 or 800 mm.
Okay, so offset ko ng 800. Yan, so pwede nyo pong i-drawing yan sa papel. Kung gusto nyo naman, ano na lang, sulatan nyo na lang dyan 800 or 0.8 and then 1.6, 0.8. Okay, wala po kasi tayong papel na ano, di ba? AutoCAD yung ginagamit natin for drawing or illustration. Okay, so yan po. So ito na yung haba ng ating cut bar dito sa middle. Okay, sa midspan. Okay, so parehas na yan dito. Then pareho na yan dyan, pareho na yan dun. Okay, so ibig sabihin, dalawang piraso yun kasi dalawa yun, di ba? So dalawang piraso, ita-times natin siya sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 6 siya. Okay, so 6. So ito, ang haba niya is 1.6. Okay, and then ang cut length niya ay, ayun pala cut length niya, 1.6 and then 2 times 6. Okay, so 12 pieces. And then, kulayin ko lang. Green. And then, ito, ilang 1.6 ba? Try muna natin, no? So, kung 1.6 na tatlo, may times 3, 4.8. So, from 6 meters, may 1.2 na matitira. Okay, so kung may 1.2, pwede nating ilagay dito kung sakali sa footing. Ayan o. So, i-minus natin yan kung sakali dyan. So, parang gano'n. May paggagamitan tayo. Okay, so pwede rin naman na ano lang. Halimbawa, dalawa lang. So, 3.2. Wala tayong paggamitan ng 3.2. So, ito na lang muna. Okay, so 1.6 times 3. Okay, so 3. So, ito, i-divide natin sa 3. Okay, so 4. And then, may butal ka na 1.2 kasi 6 minus ito times 3. And then, ilang piraso? 4 na piraso. Okay? Yun po. And then, next natin, yun yung bottom bar, no? Bottom extra bar. Ito yan, yung bottom extra bar B1. Okay, so I hope na hindi po kayo nalilito, no? So, wala kasi akong illustration na matino dyan, eh. So, pero, try kong drawingan ng ano, para may imagine nyo. Okay, so drawing ko lang. So ganito po kasi gumawa niyan eh. Okay, so offset ako ng 50 50 50. Okay, and then ano ulit yung ating 15 dB? 15 times 0.016, 240. Ayun, 240. Okay, so 240 and then yung natitira 5760. Okay, so ito kulay green, palitan ko lang, green na siya. Pangit yung pagka-green na. Okay, green. And then yan, lagay ko dyan. Okay, and then may kadugtong siya dito. Brain ko lang muna to. Okay, so drawing ko lang po, no, para ma-imagine nyo ng mabuti yung sinasabi ko. So yan, and then ito, ang haba nitong splice natin ay 48 dB. So 48 times 0.016, 0.768 or 760. Okay, so 760. 768. Okay, so yan po. Okay, yan yung 4 natin na continuous bar. Okay, so pwede nyo sulatan yan actually eh. Pag may ano na kayo, marunong na kayong mag-ano ng cutting list. So parang ilagay nyo dyan 4 na pirasong 16 mm by 6 meters. Okay, yan. Pwedeng ganyan. Then ito naman 4 na pirasong 16 mm by 2.45. Okay, so ganyan po yung cutting list natin. Okay, yan na yung 4 natin na ano. Kung gusto nyo naman, dalawa lang muna. Kasi di ba sabi natin ano siya, staggered siya yung pag-splice natin. Okay, so gantuhin ko lang para i-mirror ko lang siya. Okay, so ito kakopy ko siya dyan. Yan. Okay, so blind ko na to. So parang ganyan. Kung gusto nyo naman ganyan. Pero since ang ano natin is computation or estimate, so pwedeng diretso na yung kanina, 4. Okay, so ito burahin ko na siya. Pwedeng ganyan. Ganyan naman talaga sa actual kasi magkaiba. Okay, and then yung ating bottom cut bar, so ito siya 1.6, so 800, no.
Set ko ng 800. 800. Okay, so ito siya. Okay, so ito yung ating cut bar. Okay, so ito pala, i-copy ko siya. So ang haba niya ay 1.6, no? Okay, so dalawang piraso na 1.6. 16 mm. Okay? So yan, imi-mirror ko lang yan dito sa kabila. Okay, ika-copy ko siya. Kasi parehas lang naman sila ng length. Okay? So yan po. And then ang kulang natin yung top bar. Okay, so may top bar kasi dito. Okay, so may paganto siya. Ito. Yan, kopyahin ko lang yun. So ito po yung top bar. Burahin ko yan. Then ito. Yan, ito yung mga top bar natin. Yan, sumama. Bakit? Bakit sumama yan? Teka lang na. Okay, so FR0. Okay, so yan po yung mga top bar natin. I-ano ko lang. Yan, ganyan siya. Okay, so dala-dalawa yan. Okay, so ibaba ko lang to para hindi masyadong siksikan. So ito, ang haba pala nito ay 1.05 plus 240 na hook. Okay, so 1.05 plus 240.24. So 1.29 ito. Okay, dalawang 16 mm na 1.29. Okay, so ito naman, pareha siya dito, syempre. Okay, ito namang isa, ang haba nito ay okay, so 1.9. So paano ulit natin nakuha yung 1.9 na yan? So alam natin na ito is L over 4 to. So L over 4, habaan ko lang. So 800 dyan. 800 plus 800 16. Okay, plus 300 na size ng column. So 19. Okay, ito namang isa, bakit 1.29? Kasi 800, di ba? So ito 800. Yung L over 4. 800 plus, i-plus nyo muna to, 300, i-minus yung 50. Okay, so 800 plus 300 minus 50 plus yung hook na 240. So 1.29. Okay? So yun po. Kung gusto nyo na wag nyo nang i-drawing, so pwede nyo gawin to. Okay, so alam naman na natin kung paano natin nakuha yan. Okay, so pwedeng wag nyo nang i-drawing. Sulat nyo na lang dyan. Okay, kung buburahin ko to, halimbawa lang, kopyahin ko na lang. Okay, so ang pwedeng gawin nyo dyan, sulat-sulat mo na lang dyan. Okay, sulat mo dyan, 1.29, and then dito sa baba, 1.6, and then dito, diba yan? 1.29, and dito 1.29, 1.9 to. Okay, so yan po. Meron na tayong cutting list. So ito, cutting list na po yung tawag dyan. Okay, hindi lang siya ganun ka-detailed kasi meron pa talaga yung mas detail dito. Okay, kasi nilalagay pa to yung mga hook, yung mga ganyan. Okay, so burahin na natin yan. So tuloy natin yung ating computation. So 16 mm pa rin yan. So ito, cut bar na, okay na yan. Yung midspan yan, ito, tapos na natin yan. So ito na, ano natin, 1.29. Okay, so yung 1.29 natin, dito yan mag-a-act, di ba? Sa mga dulo na kanto. Yan. So ibig sabihin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 6 din siya. Okay, so haba nun 1.2, 1.2, no? 1.29 kako sana. Okay, so ito 1.29. Okay, so adjust ko lang 1.29, ilang piraso siya. So dalawa times 6. Okay, check natin kung may pagkuhaan tayo. Saan natin pwedeng wala pa, no, so far. So i-assume natin na kasi kung ilan bang 1.29 sa apat ata 1.29 times 4. So 4, so may butal ka. Kung ang butal mo alanganin, masyadong maiksi ang butal mo, 0.84, wala tayong paggagamitan kung sakali, no. So i-assume ko muna na 3. Okay, so ito
Divide ko ng 3. Okay, so ito, ang butal niya, it's ito. 1.10 times 3. So, may 2.13 tayo. Okay, so burahin ko na itong mga to. 2.13 kung sakali, pwede nating ilagay sa saan ba natin pwede ilagay yan? Okay, so wala. Mamaya, makikita natin, pwede nating adjust yan. Okay, so kung sakaling wala tayong paghanapan niya, no choice, gawin natin itong 4. Okay, so yun. Okay, so 1.29, yan na yung ano natin. So ito yan, 1.29. And then next natin, 1.9. Okay, pwede rin natin siyang i-direct yung 2 meters. Pero yan muna. Para mamaya tingnan na lang natin kung paano tayo mag-adjust. Okay, so ilang 1.9 ba? Okay, so dalawa yan. And then lahat dito sa gitna. Okay, dyan. Dito at saka dito. Okay, kung titingnan natin dito sa ating plano. Okay, so dito siya. Yan. Dyan at saka dito. No? 1, 2, 3. Okay, tatlo siya pero dalawang piraso sa tatlong location, kumbaga. Okay, so 2 times 3. Okay, so ito pwede nating i-divide sa 3. Yun nga lang, may butal siya. No? May butal siya na, ilan ba ang butal niya? 1.9 times 3. Bakit pala 3? Kasi 2 meters yan. So, may butal siya na 0.3. Okay, so ang pwede natin gawin dyan, mamaya, lagay lang natin, no? Para, yan, minus, kasi mamaya pwede tayong maglaro-laro. Okay, so halimbawa, may nakita tayong 1.8, so pwede pala natin gamitin yan na malapit. Kasi kapag dinaretso na natin na 2 meters, may nakita tayong 1.8 na butal. So, parang mako-compare natin, masyadong malayo yung 1.8 dun sa 2 meters. Parang ganun. Okay, so dyan muna tayo. Madali lang naman natin i-adjust yan mamaya. Okay? So, okay na po tayo dyan sa grid line na ABC natin, I think. Wala na tayong problema. So, tatlo din to. Okay? So, 16 mm. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, next po natin ay ABC, no? ABC. So, next na natin is B prime. Okay. So, itong natitira na yan. Okay. Yung B prime na yan. Yung B2 na nag-iisa. Okay. So, paano ba natin hahanapan ng, parang kahawig siya ng B3, no? Yan, dalawa, yung dulo. Ito, yung dyan sa long grid line A prime at saka D, no? So, diretso lang siya na pag ganyan. Okay, so ito naman medyo may konting pagkakaiba. Okay, so kasi pansinin nyo, ang support nito is beam, hindi siya sagad-sagad. Dito sa side sagad siya, pero dito sa isang side hindi. O, pansinin nyo. So, paano ba natin i-compute yan? Okay, para madali, ang gagawin ko dyan sa bagay, kasi to para hindi na rin kayo malito, try na lang nating kumbaga as per plan. Okay, so ang gawin natin, so unahin ko muna siguro kunin itong haba na yan, itong part na to, yan hanggang dun, ay makuha natin. Okay, ano ba ang haba niyan? Okay, ang haba po niyan ay kung ano yung haba nito, 3.5, parehas lang yan. Okay, so paano ko nakuha, paano ko nasabi? Kasi nga ito, 'di ba center to center yan, yung 3.5 yun, kung makita niyo yung line, diretso yun sa center. Kumbaga iurong lang natin siya pag ganun. Kung tingnan natin sa plano, ganito siya. Yan kung i-move ko siya na pag ganyan, pareho lang yan dito. Boom. So yan, pareho lang po yan. Ano pa yan? So yan, pareho lang po yan. Yan, from the face of dito, face to face is 3.5. Pareho lang yan. Inurong ko lang, di ba? Inurong ko lang na pag ganyan. Okay? So 3.5 yan. Ngayon, bakit natin kukunin yan? Kasi 3.5 yun, ipa-plus natin yung width ng B1. Yan, width ng B1. Anong width ng B1? 0.2.
Ayun o, 0.2. So, kunin natin yun. So, ano na to? B prime. B prime na to, no? B prime. Okay, so isang piraso lang siya. So, 16 mm. Anong size ba niyan? 12? 12 mm pala. B prime. Ayun, 12 mm. Continue siya, lahat. Okay, so, ang cut length niya, so 3.5 plus 0.2, yung width ng ating B1. So, i-minus ko yung concrete space na dalawa, and then yung hook na dalawa rin. 0.012 times 2. Okay, so walang splice. Okay, yun. Yun nga lang, sabi natin, sagad-sagad yan. Kaya ang gagawin natin, mag-a-add tayo ng, o magma-minus tayo ng 2 inches each side para hindi tayo mahirapan sa pagkabit sa actual. Okay, so yan, 3.5 siya. Excuse me. Okay, so double check ko lang. 3.5 din yung haba. Tama ba to? So hindi siya 0.15, 15 siya. Okay, 15 dB. Okay, so 3.5 plus 0.2 minus 0.05 na dalawa plus 15 dB na dalawa. Okay, and then minus natin yung hook natin. Okay, minus to para madaling ikabit sa actual. Okay, so ilang pirasong ganyan? So continuous siya. Continuous siya na 6. Okay, so 6 siya. So 6, lagay natin 6, isa lang yan eh. 6 times 1, so 6 lang. Okay, so ito, diretso na yan. Okay, so yun nga lang, may butal tayo. Okay, tingnan natin yung butal natin. Okay, yung butal natin ay 6 minus ito. Okay, so 2.14. Madami tayong paggamitan yan sa 12 mm. Pwede nyo gamitin sa slab kung sakaling wala na talaga. Okay. Next na po natin ay grid line 1 and 3. Okay, pero check ko yung time natin. Sa next na lang pala, masyado na itong mahaba. Okay. So, see you na lang po sa ating next or continuation ng ating tutorial. Okay, thank you po and God bless you once again.